Masidla ko mapahiyumong kahaponon Danang City. We are on live programming today. Today is August 13, 2026, Adlang Webes. And welcome to the 38th episode of The Weeklight. Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. I'm Jing Banilad Kal, ang inyong alaga gikan sa Public Information Office, bringing you the most important updates, stories, and latest news accomplishments from around the city, all from the past days right here and now. From achievements to events to reminders and features, we've got everything you need to stay informed. Tungod ang Danao City Government kinsa top 1 most improved component city sa tibuok Pilipinas o Seal of Good Local Governance Awardee under the Durano Administration nagatuo nga ang matag pamilyang Danawanon angay nga adunay access sa tukmang impormasyon aron makabuhat og mas maayong desisyon ug mapaayo ang kalidad sa atong kinabuhi. Unang maayong balita karong simana, usa ka bagong rescue vehicle ang nadugang sa kapasidad sa atong CDRRMO Rescue 211 nga espesipikong gidisenyo alang sa mas komplikado o kritikal nga mga emerhensya. Personal kini nga gisusi ni Mayor Nito isip kabahin sa padayon nga pagpalig-on sa disaster preparedness o emergency response sa dakbayan. Ania ang report. Personal nga gisusi ni Mayor Nito Durano III ang bagong rescue vehicle sa CDRRMO Rescue 211 nga gitumong sa pagpalig-on sa kapasidad sa atong mga responders sa pagatubang sa komplikado o kritikal nga mga emerhensya. Dili lamang kini ordinaryong rescue vehicle, aduna kini technical rescue equipment sama sa heavy-duty cutting o spreading tools alang sa vehicle extrication, urban search and rescue o USAR gear para sa collapse structure o confined spaces, ug uban pang advanced life-saving tools alang sa mas paspas ug epektibong pagresponde. Pinagi niini mas mapalig-on ang kapasidad sa CDRRMO Rescue 211 sa pagresponde sa mga insidente nga nagkinahanglan og espesyal nga rescue capabilities ug paspas nga life-saving operations. Kini nga investment kabahin sa padayon nga pagpalig-on sa koneksyon tali sa gobyerno ug sa katawhan. Pinagi sa mas responsive nga serbisyo, mas lig-on nga disaster preparedness ug mas resilient nga komunidad here and now. Sunod nga balita, online school threat sa Danao City. Paspas nga giaksyonan sa kapulisan nga nagsangpot sa pagkaila o pagdakop sa responsable sa maong mensahe. Tungod sa ilang dali og hapsay nga pagresponde, gikomendahan sa Cebu Provincial Office, CPPO, ang PNP Danao City dugang detalye sa niini nga report. Human na dawat ang report bahin sa threatening messages nga mikailap online ni adtong Agosto 9 gilunsad dayon sa Danao City Police Station ang beripikasyon o investigasyon. Pinaagi sa koordinasyon sa concerned schools, city government, barangay officials o Regional Anti-Cybercrime Unit 7 o RACU7 na subay ug na-identify ang responsable sa maong account. Ang responsable usa ka minor nga gidala uban sa iyang guardian alang sa tukmang inquiry o intervention ug sa ulahi gi-turn over sa CSWDO alang sa assessment, intervention o rehabilitation. Tungod ni ini gikomendahan ni CPPO Provincial Director Police Colonel Abubakar Udang Mangelen Jr. ang Danao City Police tungod sa ilang paspas nga aksyon ug makugihang investigasyon. Upon with or without threat, nagparay ng police visibility ug security monitoring sa mga tunghaan sa dakbayan uban sa koordinasyon sa mga eskwelahan ug lokal nga mga opisyal, pahinumdum lang sa tanan. Ang online threats o mga mensahe nga nahimong makahatag og kahadlok, alarm o hulga sa public safety o safety o sa kabugat nga butang nga mosangpot sa tukmang aksyon, kapulisan o legal nga mga proseso. Busa magmatngon sa atong gipost o gipangingon online, ang freedom of expression adunay kauban nga responsibilidad ug kung ang kaluwasan sa katawhan ang nalambigit, seryoso kini nga aksyon sa atong kapulisan.
Nagkuyog ang dakbayan sa Danao sa pagsaulog sa 457th founding anniversary sa probinsya sa Sugbo isip pagpasidungog sa atong kasaysayan, kultura ug sa padayon nga panaghiusa alang sa kalambuan sa tibuok Sugbo. Isip opisyal nga representante sa dakbayan, mitambong si Vice Mayor Ivy Durano sa opisyal nga pagbukas sa 457th founding anniversary sa probinsya sa Sugbo. Din gipakita sa Danao City ang lig-on nga suporta o pagtambayayong uban sa Cebu Provincial Government. Kabahin usab sa selebrasyon ang tabo sa Kapitolyo 2026. Din ipasundayag ang mga nagkadaiyang tinubdan sa Danao. Lakip na ang mga proudly homegrown products, local delicacies, handicrafts, o ang mga ani gikan sa atong mga mag-uuma. Pinaagi ni ini na himong bintana ang Danao City booth sa talento, paningkamot, kultura ug lokal nga negosyo sa mga Danawanon. Samtang nag-abli og dugang oportunidad alang sa turismo ug ekonomiya. Sa 457 ka tuig nga kasaysayan, kultura ug panaghiusa, padayon nga nagsidlak ang Sugbo ug kabahay ni ini ang dakbayan sa Danao, here and now. Kabahin gihapon sa selebrasyon sa 457 founding anniversary sa probinsya, padayon nga gipalig-on ang serbisyong panglawas sa Sugbo, pinaagi sa Cebu Province Medical Surgical Mission sa Danao City. Ani ang highlight sa moong mahinungdanong kalihukan nga nakabenepisyo sa gatusan ka mga Danawanon ug Sugboanon. Niadtong Agosto 8 hangtod 9, 2026, gipahigayon ng Medical Surgical Mission sa Cebu Provincial Hospital, Danao. Sa pakigtambayayong sa Cebu Provincial Government, Songwa Hospital, Danao City Government o uban pang healthcare partners, mikahabat sa 260 ka volunteers ang mitabang sa maong inisyatibo nga naghatag og surgical procedures, specialist, consultations, dental ug diagnostic services, HIV screening o uban pang importanteng serbisyo panglawas. Lakip sa mga surgical procedures ang thyroid, gallbladder, hernia, hemorrhoid o AVF surgeries. Samtang gitanyag usab ang specialist consultation sa internal medicine, OBGYN, nephrology, cardiology, pediatrics, ophthalmology o optometry. Usab-usab sa mga importanteng milestone ang pag-abli sa bagong radiology department o turnover sa digital mammography machine ngadto sa Cebu Provincial Hospital, Danao, nga dugang kapasidad para sa diagnostic services o breast cancer screening bisan human sa medical mission. Isip suporta mitambong usab si Mayor Nito Durano uban ni Vice Mayor Ivy Durano o mga city councilors sa iyang mensahe. Gila ni Mayor Nito ang mga positibong kausaban sa provincial government-run hospitals. Matud niya, bisan na doon na pa yung mga aspeto sa hospital nga sa hospital operations ug management nga padayon pa nga gi-improve, iyang gihatagan o gibugaton ang paningkamot sa mga healthcare professionals nga mahatagan ng katawhan og labing maayong serbisyo o gipasidunggan ng mas open, responsive o listening nga mga pamaagi sa pagpangulo. Ilabi na sa pagdawat o pagtagad sa mga concerns kabahin sa serbisyo panglawas. Ang maong kalihukan kabahin sa padayon nga paningkamot sa Cebu Provincial Government ubos sa liderato ni Cebu People's Governor Pam Barrecuatro nga mapalapad ang access sa healthcare o masiguro nga walay Sugboanon nga mabiyaan sa pagatiman sa panglawas. Gawa sa CPH Danao gipadayon ang maong misyon sa lain pang provincial hospital sa Sugbo. Gilunsad na sa tibuok Danao City ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA 2026. Isip hinuusang paningkamot sa pagpanalipot sa atong mga bata batok sa measles o rubella. Pinaagi sa citywide simultaneous launching ni adtong Agosto 10, nagkahiusa ang City Health Services Office, mga health workers, partners ug atong mga barangay
alang sa intensified MRSIA 2026. Gikan Agosto 10 hangtod Agosto 28, padayon ang vaccination activity sa tibuok syudad aron mas mapaduol ang serbisyo sa panglawas ngadto sa matag pamilya ug matag komunidad. Ug aron ang mga batang kwalipikado makadawat sa dugang proteksyon batok sa measles o rubella. Pahinumdum sa mga ginikanan, ang pagpanalipod sa atong mga anak usa ka responsibilidad natong tanan. Ayaw hulata nga masakit ang atong mga anak, ipabakuna og makig-uban sa kampanya. Kaysa matag bakuna, dugang proteksyon ug sa matag bata nga mapanalipdan, mas lig-on ang atong komunidad here and now. Usa na sab ka maayong balita alang sa mga tinunan sa Danao City. Giandam na ang usa ka online student exchange program tali sa Danao City ug Kashima City, Japan, nga maghatag og bag-ong kahigayunan alang sa atong mga estudyante nga makakat-on og makaila sa kultura sa Japan. Ania ang report. Nagpadayon ang lig-on nga panag-uban tali sa Danao City ug Kashima City, Japan, pinaagi sa pag-andam sa umaabot nga online student exchange program alang sa mga junior high school students. Atul sa usa ka online meeting tali sa mga representante sa duha ka syudad, gihisgutan og giandam ang pagpatuman sa programa nga maghatag og higayon sa mga estudyante gikan sa Danao ug Kashima nga mag-ilhanay og magpaambitay og kahibalo. Pinaagi ni ini makakat-on ang mga Danawanon nga estudyante sa Japanese language, mas mailhan ang kultura ug tradisyon sa Japan, ug makahimo og bag-ong mga koneksyon taliwala sa duha ka nasod. Dili lamang mga estudyante ang makabenepisyo sa nagpadayong partnership. Anaw sab ang kasamtangang programa alang sa mga magtutulo sa Danao City. Di nagpaambit sab sila og ilang kahibalo ug kasinatian ngadto sa mga eskwelahan sa Kashima City. Ang maong programa usa sa mga maayong bunga sa sisterhood o partnership nga gitukod tali sa Danao City ug Kashima City sukad pa ni atong 2024. Kini usab nagpakita sa pagpalig-on sa connectivity agenda ni Mayor Ramonito Dorano. Din ang international partnerships gigamit aron makahatag og mas daghang oportunidad sa mga Danawanon, ilabi na sa edukasyon ug pagpalambo sa kabatanunan. Pinaagi sa edukasyon, cultural exchange ug friendship beyond borders, mas daghang pultahan ang maablihan alang sa kaugmaon sa mga kabatanunan here and now. Padayon ang pagpangandam sa Danao City alang sa usa ka labing gihulat nga selebrasyon matag tuig, ang Danao City Fiesta 2026, nga maghiusa sa pagtuo, tradisyon, komunidad ug malipayong pagsaulog. Padayon ang preparasyon alang sa Danao City Fiesta 2026 nga magsaulog sa ika-355 nga annual fiesta sa syudad karong Setyembre. Nagpadayon ang koordinasyon tali sa Fiesta Executive Committee sa Danao City ug sa Santo Tomas de Villanueva Parish kauban ang mga event focal aron masiguro nga hapsay, organisado ug makahulugan ng matag kalihukan. Ang pinakadakong bahin sa selebrasyon mao ang relihiyosong pagsaulog alang sa atong patron nga si Santo Tomas de Villanueva. Apan gawas ni ini, daghan pa ang giandam nga kalihukan alang sa tanang Danawanon, lakip ang medical missions o community outreach programs, concerts, dog walk, sports, competitions, trade fairs, food o cultural activities, mga contest o uban pa. Apil usab sa mga dagkong kalihukan ng libot sa kao o sinugdan sa Setyembre 10 o ang Karansa Festival sa Setyembre 20 ug sa Setyembre 21 ang formal nga pagsaulog sa Danao City Fiesta 2026. Labaw pa sa usa ka selebrasyon ang fiesta usa ka higayon alang sa mga Danawanon nga maghiusa, magtinabangay ug magpasalamat sa tanang panalangin nga nadawat sa komunidad here and now.
Ang 52nd regular session sa 18th Sangguniang Panglungsod sa Danao City gipasar ang mga ordinansa o resolusyon nga nagtumong sa pagpalig-on sa partisipasyon sa publiko, mga programa, pondo o serbisyo alang sa mga Danawanon. Ania ang dugang mga detalye. Nagpadayon ang lehislasyon alang sa mga Danawanon atol sa 52nd regular session sa 18th Sangguniang Panglungsod sa Danao City. Diin giaprobahan ang nagkadaiyang ordinansa o resolusyon nga naglantaw sa mas responsive o epektibong pagdumala. Takip niini ang Ordinance Number 2026-18-303 nga nagpalig-on sa partisipasyon sa katawhan, pinaagi sa Citizens Feedback Action Team o CFAT, ubos sa iGovernance Program. Pinaagi ni ini mas organisado ang pagdawat, pag-monitor o pagtubag sa mga reklamo, suhestyon o feedback sa publiko. Giaprobahan usab ang Supplemental Annual Investment Program Number 4, Calendar Year 2026 nga adunay kantidad nga 36.283 million kini gitumong alang sa dugang nga mga prioridad o programa sa dakbayan. Samtang giaprobahan usab ang supplemental budgets sa 11 ka barangay nga mokabat sa kapin 8.58 million. Lakip niini ang Barangay Baliang, Bayabas, Kabungahan, Kahumayan, Kambanay, Ibo, Langusig, Likos, Luok, Malapok ug Nangka. Usa-usab sa mga giaprobahan nga resolusyon mao ang pagpangayo og 5 million nga financial assistance gikan sa Cebu Provincial Government alang sa nagkadaiyang socio-cultural activities sa umaabot nga Danao City Annual Fiesta karong Setyembre. Ipasarusab ang resolusyon nga nagsuporta sa pagtuman sa Strategic Performance Management System o SPMS sa Danao City Government aron mas mapalig-on ang performance o accountability sa serbisyo publiko. Gihatagan usab og pagpasidungog sa sangguniang panglungsod ang kinabuhi serbisyo publiko ug panulundon ni retired executive judge ug human rights lawyer Menrado Menmen Paredes. Isip usa ka matinud-anong tigdepensa sa tawhanong dignidad, demokrasya ug rule of law. Gikan sa pagpaminaw sa mga Danawanon hangtod sa pagpalig-on sa mga programa, pondo, performance o serbisyo padayon ng 18th Sangguniang Panglungsod sa Danao City sa paghimo og mga lakang alang sa pamilyang Danawanon here and now. Dugang oportunidad ug suporta alang sa mga kabatan-unan sa Danao City. Unang batch sa mga benepisyaryo sa Special Program for Employment of Students o SPES alang sa tuig 2026 nakadawat na sa ilang seldo. Ipahigay ni adtong Agosto 5, tuig 2026 ang payout alang sa mga tinun-an nga nakabenepisyo sa Special Program for Employment of Students o SPES alang sa tuig 2026. Ang SPES usa ka tinuig nga programa sa Danao City Government sa pakigtambayayong sa Department of Labor and Employment o DOLE nga naghatag og kahigayunan sa mga estudyante gikan sa indigent o local income families nga makatrabaho sulod sa 22 ka adlaw samtang wala pay klase. Sa ilang temporaryong trabaho makadawat ang matag benepisyaryo og 13,357 and 14 cents nga sweldo. Ang 60% niini gikan sa City Government of Danao, samtang ang nahabiling 40% gikan sa DOLE. Samtang gianam na usab ang ikaduhang batch sa programa diin 121 kadugang mga benepisyaryo ang makadawat sa ilang hinaguan nga sweldo gikan sa ilang pagtrabaho ni aging summer. Sa kinatibuk-an, 186 ka mga tinun-an ang benepisyaryo sa SPES program sa Danao City alang sa tuig 2026. Pinaagi sa programa, gihatagan ng mga kabatan-unan og higayon nga makatrabaho, makakat-on og bag-ong kasinatian og makatabang usab sa ilang kaugalingong pamilya. Kabahin kini sa connectivity agenda ni Mayor Ramonito Dorano di inipadayon nga gihatagan og oportunidad og suporta ang kabatan-unan aron makapadayon sa ilang pag-eskwela og makapalambo sa ilang kaugmaon. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon bahin sa SPES ug uban pang employment programs, mahimong modul sa Public Employment Services Office o PESO sa Danao City.
Padayon ang mga lakang sa Danao City alang sa pagpanalipod sa kinaiyahan. 5 kagatos ka mga kahoy nga gitanom sa Mount Lantawan, isip dugang nga paningkamot sa pagpreserbar sa atong natural nga bahanli. Aniya ang report. 5 kagatos ka native og fruit-bearing seedlings ang gitanom sa Mountain Trail sa Lantawan Peak sa Barangay Kahumayan, Danao City. Gipahigayon ang tree planting activity sa Danao City Environment and Natural Resources Office uban sa suporta sa pag-apil sa BJMP Danao ang mga gitanom nga kahoy makatabang sa pagpreserbar sa biodiversity, pagpanalipod sa watershed o pagpalig-on sa natural nga palibot sa Mount Lantawan. Dili lang kini simpleng pagtanom og kahoy kundi usa kapag pamuhunan alang sa mas lunhaw ug mas lig-on nga kinaiyahan nga mapahimuslan sa umaabot nga henerasyon. Pinaagi sa panaghiusa sa nagkalain-laing ahensya o sektor, padayon ang pagatiman o pagpreserbar sa natural nga bahanli sa Danao City. Matag kahoy nga atong gitanom karon usa ka gasa para sa kaugmaon. Gipasiugda sa Danao City ang kamahinungdanon sa responsableng pagplano sa pamilya ug pag-atiman sa reproductive health pinaagi sa paglunsad sa Family Planning Month 2026 uban ang libreng health services alang sa komunidad. Ania ang dugang detalye. Malampusong gilunsad sa Danao City Health Services Office o CHSO sa pakigtambayayong sa Department of Health, Central Visayas Center for Health Development o DOH-CVCHD ang Family Planning Month Celebration 2026 sa Barangay Look. Uban sa temang ang pamilyang smart, panalo, tara usap tayo sa family planning. Gipasiugda sa programa ang kamahinungdanon sa family planning, reproductive health o responsableng paghimo o desisyon alang sa pamilya. Kabahin sa kalihukan ng health education sessions, bahin sa modern family planning, methods of reproductive health, ingon man ang libreng family planning counseling, cervical cancer screening, thyroid screening o prostate cancer screening. Pinaagi ni ini mas mapaduol sa mga Danawanon ang serbisyong panglawas o ang kahigayunan alang sa sayong pag-ila o paglikay sa mga sakit. Ubos sa liderato ni Mayor Nito Dorano o Vice Mayor Ivy Dorano og sa giya ni Dr. Eric P. Chavez II, City Health Officer, padayon ng Danao City sa pagpalig-on sa mga programa alang sa mas himsog o mas lig-on nga mga pamilyang Danawanon here and now. Mas gipalig-on sa Danao City ang kapasidad sa mga barangay sa pag-atubang sa kalamidad, pinaagi sa Community-Based Emergency Response Team Training, aron mas maandam ang mga komunidad sa panahon sa emerhensya. Ania ang report. Malampusong gisugdan ang Community-Based Emergency Response Team o CBERT training alang sa Cluster 3 sa Barangay Magtagubtob Covered Court nga gisalmutan sa 4 ka barangay, Kambubho, Danasan, Bayabas ug Magtagubtob. Sa unang adlaw sa pagbansay, gihatagan og pagtagad ang mga kasagarang peligro sa matag komunidad ug ang mga paagi aron maminusan ang epekto sa mga kalamidad. Gitunluan usab ang partisipante kabahin sa family preparedness, lakip ang paghimo og safety plan, pag-andam og emergency kit ug mga lakang sa pagpanalipod sa pamilya panahon sa emerhensya. Gipaila usab ang Climate Change Adaptation o CCA ug ang Camp Coordination and Camp Management o CCM. Ilabi na ang hustong pagdumala sa mga evacuation center. Pinaagi sa maong pagbansay, mas gipalig-on ang kahibalo o kapasidad sa mga community responders aron mas maandam ang matag barangay sa panahon sa kalamidad.
Padayon ng Danao City sa pagpalig-on sa sistema sa panglawas, pinaagi sa pagdayong pagbansay sa mga healthcare workers. Ilabi na sa pag-ila o pagresponde sa mga hulga sa panglawas. Aniya ang dugang mga detalye. Malampusong nahuman sa mga healthcare workers gikan sa Danao City Health Services Office o CHSO, Cebu Provincial Hospital Danao ug Danao Mother and Child Hospital ang tulo ka adlaw nga Philippine Integrated Disease Surveillance and Response o PIDSR training. Kipahigayon kini sa Department of Health Center, Visayas Center for Health Development o DOH CVCHD. Ting gipalig-on ang ilang kahanas sa disease surveillance, sayong pag-ila sa mga kaso, tukmang pag-report, outbreak investigation, data management o paspas nga public health response. Pinaagi niini mas sayong mailhan ang matubag ang mga sakit ug outbreaks ug mas mapanalipdan ang komunidad. Kabahan kini sa pagpaningkamot sa City Government of Danao ubos sa liderato ni Mayor Ramonito Durano III ug Vice Mayor Ivy Durano sa pagpalig-on sa kapasidad sa mga healthcare workers. Ubos sa pagdumala ni Dr. Eric P. Chavez II, City Health Officer, padayon ng CHSO sa pagpamuhunan sa kahibalo ug kahanas sa mga frontline health workers alang sa mas himsog, luwas ug mas andam nga Danao City, here and now. Kipahigayon ng unang Information Officers Congress sa Cebu Provincial Government ubos sa pagpangulo sa People's Governor Pamela Baricuatro, pinagi sa Cebu Provincial Information Office o sa ka-inisyatibo ang natumong sa pagpalig-on sa papel sa Public Information Officers isip tulay tali sa gobyerno o katawhan. Mitambong ang Danao City Public Information Office isip pagpangga og suporta sa advokasya sa mas lig-on nga public information aron mas mapalambo ang connectivity, transparency ug access sa oportunidad dili lamang sa Danao kundi sa tibuok Sugbo. Ani ang special report gikan ni PIO Bianca Lao gikan sa Kapitolyo. Ani ang kita karon sa Cebu Provincial Capital alang sa pinakaunang Information Congress sa Cebu nga gipasiugdahan sa Cebu Provincial Information Office pinaagi sa pagpangulo ni Cebu People's Governor Pamela Baricuatro. Usa sa mga mitambong niini ang Danao City isip suporta sa pagpalig-on sa public information sa Cebu aron mas mapaduol, mas klaro ug mas konektado ang gobyerno sa katawhan. Ani ang special report. Para sa Danao City, ang pagpalig-on sa public information usa ka shared responsibility sa tanang level sa gobyerno. Mao nga mitambo ang Danao City Public Information Office sa duha ka adlaw nga Communicate Cebu Information Officers Congress nga nagtigom sa participating information officers gikan sa nagkalain-laing LGUs sa Cebu. Nahiuyon kini sa direksyon sa administrasyon ni Mayor Ramonito Durano III, diin ang connectivity agenda naglantaw sa impormasyon isip importante nga tulay tali sa gobyerno ug sa mga Danawanon. Dili lamang kini bahin sa paghatag og impormasyon, kundi sa pagsiguro nga ang mga programa, serbisyo ug oportunidad sa gobyerno mahibaw-an, masabtan ug mapahimuslan sa publiko. Sulod sa duha ka adlaw, kipakusog sa Capitol ang kapasidad sa mga LGU information officers sa crisis communication, digital content production, social media, photojournalism, visual storytelling ug pag-atubang sa misinformation ug fake news. Lakip sa mga resource speakers si veteran journalist Connie Fernandez Brohan alang sa crisis management, Jobert Ocaw alang sa mobile journalism ug Aiden De Los Reyes alang sa videography. Gihisgutan sab sa Kapitolyo ang ordinansa niini mahitungod sa Freedom of Information. Gipahigayon usab ang mga sesyon ni Marian Cañete sa Basic Social Media Poster Design ug Juan Carlo de Vella sa Fundamentals of Photojournalism and Visual Storytelling. Para sa mga LGU sama sa Danao, ang maong pagkat-on adunay direktang epekto sa komunidad kay mas lig-on nga information team mas epektibo sa pag-abot sa katawhan. Ilabing na sa pagpahibalo sa mga serbisyo o programa nga ilang angay ma-access.
Gipasiugda usab sa Cebu Provincial Government ang kampanya batok sa misinformation paglunsad sa Basa Ta, Read, Think, Verify. Usa ka advocacy nga gitumong nga ipakaylap sa tibuok Subo. Sa iyang mensahe, gipasiugda ni People's Governor Pamela Baricuatro ang kamahinungdanon sa responsableng komunikasyon sa serbisyo publiko. To you that we make transparency meaningful, and it is through credible and responsible communication that we earn and continue to earn the trust of our people. That is why I did not hesitate to support this first ever Information Officers Congress. Jay, thank you so much for all the work that you've done for the province of Cebu and of course for the organization. Samtang si Provincial Administrator Attorney Ace Durano mipasiugda sa papel sa information officers sa pagpasiguro nga ang publiko nahibalo sa mga aksyon, programa o serbisyo sa gobyerno. Buhat. Let the public know what you are doing. So diha ko na-enlighten kung saan yun ang papel sa mga public information officers. Diha ko nagsugod to truly appreciate that for government leadership to be effective, the public must know what the government. Cebu Provincial Information Officer Angelis de la Torre Orong ang maayong programa sa gobyerno mahimong walay pulos kung dili kini mahibaw-an, masabtan ug ma-access sa katawhan. Useless gyud no ang mga government programs, even if kaayo siya, if dili makabaw ang mga tao kung unsa siya, asa sila maka-avail ani, unsaon nila na unsa maka-benefit sila. So mo diri mo sud ang atong role as information officers. Importante kaayo na masultian nato sila the best way we can para makibaw gyud sila unsa gibuhat sa ilang gobyerno. Danao City, sulod sa pipila ka katuigan, giablihan sa lokal nga pamunuan, pinaagi sa Danao PIO ang komunikasyon sa publiko. O suportado kini sa direksyon ni Mayor Nito Durano nga mas paligunon ang information, transparency ug accountability. Since 2015, Danao City has always been advocating for responsible public information under the Durano administration. Ug karon no malipayon kay tanga kini nga training nga pasiugda bitaw ni GovPam Baricuatro pinaagi sa Cebu Provincial PIO. Gamit gyud kaayo ni especially para sa mga public information officers kay kini magong training ang ato asang trabaho ECPIO dili lang ni siya limitado sa pag-post o pahibaw sa mga information but also we serve as the bridge sa katawhan nga nagkonekta sa gobyerno o sa katawhan especially in informing kaning ato ang mga programs and services nga gi-design mismo sa gobyerno para sa mga tao aron makapahimosad sila kay at the end of the day kung inform agud ang mga tao ma-empower ni sila and ang end goal nato is mapahimuslan gyud nila aron ma-improve ang quality sa ilahang kinabuhi. Gipakita usab sa mga information officers ang ilang hiniusang paningkamot pinaagi sa commitment signature ceremony na nagpalig-on sa panag-alayon sa Provincial Information Office o sa mga information officers sa nagkalain-laing LGU sa Subo. Alang sa Danao City, ang maong partnership usa pa kalakang sa pagpalig-on sa public information as a tool for connectivity, good governance, ug access to opportunities. Kung isip pamatuod sa hiniusang paningkamot sa probinsya alang sa pagpalig-on sa public information sa Subo, ipahigayon sa binhi ang Pledge of Commitment and Collaboration tali sa Cebu Provincial Information Office o sa Cebu League of Public Information Officers. Kay sa katapusan, ang maayong impormasyon dili lang bahin sa komunikasyon. Kini usa ka koneksyon na makapaduol sa gobyerno ngadto sa katawhan ug makadala og mga serbisyo o oportunidad sa mga hustong benepisyaryo. Kini si Bianca Lau gikan sa Public Information Office alang sa The Weekline. Thank you very much, Banks and Ms. Mitch. Nga live karon sa Kapitolyo atol sa Information Officers Congress. And alang sa atong online bulletin board, please take note of the following announcements or reminders.
Public hearings ahead na nawanos. Adunay umaabot nga public hearing ang Panguluhan sa 18th Sangguniang Panglungsod karong August 18, 2026 alang sa paghisgot sa proposed ordinance nga may kalabutan sa Public-Private Partnership or PPP sa Danao City. Ang mga stakeholders, business owners, government agencies, local society organizations ug tanang interesadong Danawanon giawhag nga mutambong ug mopadayag sa ilang mga komento ug rekomendasyon. Be informed, be heard, be part of shaping policies that affect our city. Your voice matters, pamilya! Alang sa kumpletong detalye sa mga proposed ordinances, pizza, oras ug venue, basahan ning post sa atong Office of the Secretary to the Sangguniang Panglungsod, Danao City. Public hearings ahead na nawanos. Adunay umaabot nga public hearing ang Panguluhan sa 18th Sangguniang Panglungsod karong August 18, 2026 alang sa paghisgot sa proposed ordinance nga may kalabutan sa Public-Private Partnership or PPP sa Danao City. Ang mga stakeholders, business owners, government agencies, civil society organizations ug tanang interesadong Danawanon giawhag nga motambong ug mopadayag sa ilang mga komento ug rekomendasyon. Be informed, be heard, be part of shaping policies that affect our city. Your voice matters, pamilya! Alang sa kumpletong detalye sa mga proposed ordinances, pizza, oras ug venue, basahan ning post sa atong Office of the Secretary to the Sangguniang Panglungsod, Danao City. Atensyon, pamilya! Adunay importanteng pahimangno ang Danao City Health Services Office. Adunay temporary adjustments in selected City Health Services sugod August 10 to 28, 2026 isip suporta sa Intensified Measles Rubella Supplemental Immunization Activity or MRSIA. Nganong adunay adjustment? Ang Danao City Health Services Office or CHSO magmobilize sa mga healthcare personnel isip pagsuporta sa MRSIA ug paghatag og vitamin A sa 42 ka mga barangay sa syudad. Kini nga kampanya pangusgan sugod sa Agosto 10, 2026. Tungod kay ma-deploy man ang ubang city health personnel para sa pagpangbakuna, monitoring supervision, social mobilization ug data reporting, temporaryong maapektuhan ang availability sa pipila ka mga routine sa health services. Apan, ang regular medical or dental consultations ug issuances of medical certifications magpabiling uninterrupted sa CHSO. Para sa mga mabdos, temporaryong isuspindi ang labor o delivery admissions sa mga barangay health stations with birthing clinics ni ining mga panahona. Apan dili mabalaka, adunay referral system nga ibutang aron masiguro nga padayong makadawat og safe and appropriate maternal care ang atong mga mabdos nga inahan pinaagi sa mga designated referral facilities. Para sa mga mabdos nga hapit na mga anak, please coordinate with your respective midwives and barangay health stations. Nganong importante man kini? These temporary adjustments allows our healthcare workers to focus on one urgent mission: protecting Danao children from measles and rubella. Ang inyong pagsabot og kooperasyon makatabang sa dakbayan nga maabot ang wider vaccination coverage ug maprotektahan ang mga kabataan ug ang komunidad. Temporary adjustments, continuous care,
One shared goal, a healthier and safer Danao City. Ang City Health Services Office remains committed to delivering essential health services while supporting this vital public health campaign here and now. Let the game begin. Andam na ba ang inyong reflexes, diskarte, ug fighting spirit da kabatan-unang Danawanon? Panahon na aron ipakita ang imong kahanas ug makiglantugi sa kompetisyon sa PPSK Danao Pickleball Tournament nga mao ang paglantugi 26 karong umaabot August 15, 2026. Adunay beginners category nga exclusive sa mga SK officials. Samtang abli ang intermediate sa tanang Danawanon nga nag-edad og 15 to 30 years old. Para sa dugang detalye, talantawa kining musunod nga mga hulagway nga naka-flash sa inyong screen. Dili lang ni bahin sa pagdaog, kini usa ka higayon nga magtapok, magkompetensya ug magpakita sa talento ug potensyal sa kabatan-unan pinaagi sa sportsmanship, disiplina ug panaghiusa here and now. Gear up, young Dalawanon athletes! If you're dreaming of representing our city in Batang Pinoy 2026, kini na ang imong chance. Apil na sa Batang Pinoy 2026 Danao City Official Tryout. Who can join? Year 2011 to 2018 ang eligible year of birth, meaning this tryout is for 15 years old under only. Kung nasulod ka sa maong age category, pwede ka nga mo tryout sa mga musunod nga sport events. Basketball, boys. Volleyball, boys and girls. Dance sports, Arnis Forward, their journey toward the Miss Danao City 2026 crown begins. Congratulations to Patricia Sofia Capon, Faith Arian Labajo, Crystal Eve Gabisay, Lorian Faith Mangas, Marnie Thea Gala, Kiana Lavador, Micaela Dolor Fernandez, Mary Aishi Claire Sampan, Arajel Capuyan, Maria Zonora Eliza Curaza, Sapphire Ruluque, Eliza Dominique Durano, Alexin Francesca Gulane, Ashley Marie Capuyan, Junice Zanoria, and Sweet Gretel Amber Banilad. To our 16 official candidates, may this experience shape not only a queen, but inspiring women who will proudly represent the heart and spirit of Danao. Hashtag Danao City Hall Answers. Asa mo duol para maka-avail sa pabahay program? Una sa tanan, unsa ang pabahay program sa Danao City? Ang pabahay program usa sa daghang mga inisyatiba sa lokal nga pamunuan sa Danao nga nagtinguha sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Pinaagi niini nahatagan og simple, disente ug luwas nga puloy-anan ang poorest of the poor nga mga pamilyang Danawanon. Kinsa ang makakuha? Sa pagkakaron, nakahatag na kita og 121 ka mga pabahay sukad sa pagsugod sa programa ni adtong tuig 2021. Ang mga benepisyaryo mao kadtong giendorso sa ilang mga barangay dinhi sa lokal nga pamunuan. Asa mo duol para maka-avail sa pabahay program? Sa mga buot maka-avail niini, mahimong moduol sa inyong barangay aron ma-assess ang inyong sitwasyon. Ang inyong barangay mo imo evaluate ug mo prioridad kung kinsa ang labing nanginahanglan ug angay tabangan sa ilang komunidad. Sila sab ang mutabang nga mahimong posible ang pagtukod pinaagi sa pag-endorso sa aplikasyon sa ilang benepisyaryo sa lokal nga pamunuan ug pagpangita og pag-acquire og yuta nga matukuran niini. Tanan ba ang mahatagan? Tungod kay limitado ang pundo ug naa pa sab kitay ubang mga programa ug serbisyo sa lokal nga pamunuan nga angay budgetan, dili posible nga mahatagan dayon ang tanan nga nanginahanglan sa usa ka barangay. Iapod-apod kini sa mga benepisyaryo sa 42 ka mga barangay. Hope this answers, pamilya.
Kung adunay pay mga pangutana sa mga serbisyo og programa sa lokal nga pamunuan, mahimong mo message dinhi sa atong opisyal nga Facebook page, Danao City Government, aron paspas nga matubag. Alright, thank you very much, Shim. Maukad to ang atong mga features this week sa Laing Bahin. It's shout out time. So let's check the comments. Okay. So ato diring pinaka-avid nga viewer, Shim Dagatan, what's up Danawanon? So if, by the way, if na mo yung mga gana sa mga akong friend din nga single, so hoy, joke ra. May ta ilado jud kay proud ato jud kani siya nga nang garbo sa Danao gani siya member or tatak Danawanon gani siya si Shim Dagatan. And also Brawl Kent Kanyas, comment from Brawl Kent Kanyas, congrats in advance sila Kuya Romel og ni Ate Angel nga mo atubang nas altar. Wow, congratulations in advance. Og same po ning greet po si Shim Dagatan ni Romel Lavides og Angel. Best wishes. So pa-advance and congratulations Mel and Angel. And also from Shim Dagatan still, hello Bianx Garcia and Michelle Mondigo. Hi Miss! From Capital, shout out there sa Capital. Anong ulam? Anong ulam? And wait sa, sige, si Lexel Pirater, shout out to Nixie. Sino kaya si Nixie kay Lexel Ferrater? And also before I forget, shout out as well to our city leaders, Mayor Nito Dorano and Vice Mayor Ivy Dorano nga kanunay gayud ang suporta og naglantaw sa atong sa kaayuhan diri sa atong dakbayan. And also to the rest of the city councilors and city government department heads. Shout out, I know busy kay mo, so if leave us a heart there if in case naglantaw mo sa ato ang live karon. And advance happy birthday as well to Cherry Face, still from Shim Dagatan. And grabe, and shout out to our voiceover nga nag-debut karon ay Kilaguna. And grabe, applause yun from Shim Dagatan as well. Okay. So, any other shout outs there? So, shout out na lang dahil po sa akong kinugos nga nag-birthday today. Live or from Balamban na dahil na siya sa Balamban. So, di na ko akong binirthdayan sa imo kay utangon lang sa ni Mami. Atara Shane di ay happy birthday Inday. Okay. So, any other shout outs? Wala na. Oh, shout out day Ariel Mangco from Lynette Villavinda Mangco. Sa iyang pinakagwapa nga asawa ko, no? Shout out. Okay, so since so far wala na akong nakikitang iba na need i-shout out. So, and by the way, that's a wrap for this week on The Weeklight Sidlak sa Danao, your weekly window into Danao City's latest. Sa kaalam, aduna tay gahom o sa tinuod nga serbisyo, aduna tay paglaom. If you found something that sparked your interest, i-share kining ato ang balita. Like and follow Danao City Government on Meta and visit danaocity.gov.ph as Danao City Government's official website. Sa ngalan ni Mayor Nito Dorano, Vice Mayor Ivy Dorano, City Officials o tibuok puwersa sa Danao City Government, kini si Jing Banilad Cal, gikan sa City Information Office, reminding you, stay informed, stay involved, stay connected, and empowered. Maayong hapon o Silak Danao.